Coach, may question pala ako. Coach, 'di ba Oo, ang JavaScript ginagamit din sa Google, lalo na kung maraming account. Isa ba okey ba 'yun? Kasi may tinuro din yung yung isang coach ko JavaScript is, coding language, eh. nawala ako nung prompt, kasi may prompt siya na ginawa then para sigurong nagbibigay siya ng signal kapag alam kong bumababa na yung CTR, parang gano'n yata yung naging ano niya dun sa, command niya dun sa ano, JavaScript. Meron siyang kasing tinype na prompt. So hindi niya nai-she-share yun hindi siya kasi nakakapag-update, Kaya minsan parang wala sa hulog minsan, Sabi ko, "Ano ba 'to, mas iba yung tinuturo ni coach." Buti pa yung turo mo coach sa YouTube mas naiintindihan namin. Lalo na yung pag-ano ng bidding, siyempre lalo Mm, na kapag bago pa lang yung campaign mo medyo isa pa yun sa magiging problem mo. Yung smart ano yung coach yung tinatawag na smart campaign, minsan lumalabas siya 'di ba sa ano, oo. sa isang ano. Coach okey ba siya o hindi? Or mas better na mas iba yung ano, mas okey pa rin yung anong tawag dun, max click bang tawagan? Basta may yung lumalabas sa dashboard one time sa mga ka-trainee ko. Sabi ko, "Ano Mm. kaya yun, ba't may lumalabas na gano'n?" So Sige, isa-isahin natin sagutin 'yan. oo nga coach. Marami yung natanong mo sa ano, sa few sentence, eh. Sorry Ah, coach, lubusing ko na. yung sa script, Mm, kailangan alamin mo muna kung bakit. So, ano yung purpose ng script na yun? Walang gray area, ano exactly yung gagawin ng script na yun. So, kung di niya nakapakita sa'yo yung script, puwede ka naman gumamit ng ChatGPT o Claude. Okey, makukuha mo yung script na yun, bibigay niya sa'yo. Pero kung hindi mo alam kung para saan siya, anong purpose niya, wala, hindi mo rin alam kung paano siya gagamitin, 'di ba? So, may mga reasons kung ba't natin ginagamit yung mga yun. So, define mo muna yun para ayun, kahit di mo na ako tanungin, i-ChatGPT mo o i-Claude mo, sasagutin ka na niya. Do'n sa mm, pangalawa, yung smart bidding, mm. yes, sobrang ganda niya. Pero sa Hmm, bagong accounts, hindi ka mag-i-smart bidding, wala ka pang hmm, data, eh. Ang hmm, smart bidding kasi dedepende dun sa historical data nung account, mm, mostly yung conversions. conversion. So sa una, manual CPC ka muna o maximize clicks. 'Pag di ka naman nagmamadali o CPC, hindi max click, nagmamadali si client, manual CPC, CPC, oo. okey, ta's saka ka mag-maximize clicks. Pero Ah, ang sa'kin, ang combo ko para balanse, manual CPC muna, tsaka ako magma-maximize clicks. Bakit? ah, Sa tingin niyo bakit? Para mapaisip kayo, 'di ba? boss kung magma-manual CPC coach at saka bago mag-ano, anong tawag dun, mag-smart max clicks, Maximize clicks, oo. Tinuro ko na 'yan sa YouTube ko, oo. opo. Parang ano nga ba yun, teka mo 'to nawala sa dami ko kasi napanood. Ang Ah, ang ang pagkakaintindi ko dun para yung inaano mo yung kasi yung takbo parang nag-A/B testing ba yun, tama ba? Kasi hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko dun kasi nga hindi pa naman lalo 'pag bago ang account so binabalanse mo pa yung takbo nung ano mo, campaign mo kung kikita ba siya or hindi at anything parang kung ganon lang pagkakaintindi ko lang kasi hindi ko na alam kung tama pero 'pag mali okey lang. hindi teka, Paano ba? not exactly Hmm, yung reason na yun. sige po. Ang reason is hindi mo pa alam yung actual bid Mhm, sa una. mm. Kasi kahit tignan mo yung keyword planner, bibigay lang niya sa'yo yung range. Okey. May, low range tsaka high range. Okey po. So Okey. yung for example, sa low range meron kang mga $3, $4 per click. Sa high range niya, nasa let's say $18 o $20. Di mo alam kung saan ka magbi-bid talaga dun, Mhm. okey? Kaya tayo nagma-manual CPC kasi 'pag minmanual CPC mo, i-set mo sa pinakamababa, basta lower than the low range kahit 0.01. After a day or 2 or 3 days max, may mag-a-appear na color red. Yun yung actual bid kung Hmm, tawagin.
yun na yung totoo, yung malapit sa katotohanan. Nakalagay nga doon, top of the page bid. So, sa top of the page, yun yung rank 1 to 4. Okay, doon lang naglalaro yung top of the page. 'Di ba pag nag-Google search ka, may lumabas na ads, 4 lang yung maximum slots. Opo. So, yun. So, yun yung minimum na kailangan mo i-satisfy na bid. Okay? Kasi pag nag-bid ka lower than that, di malamang hindi ka papasok doon. So, hindi ka makakuha ng conversions. Okay, saan mo ang gagamitin yon? Sa tingin mo, JC? Yung ano, coach, yung pag ano po nung... Yes, yung actual bid, saan mo gagamitin ngayon? Kasi kinuha natin, kaya tayo nag-manual CPC para makuha natin yung actual bid. Di ba? So, anong gagawin mo sa data na yun? Coach, ano, parang i-continue ko ba siya? Kasi, di ba, maganda kasi yung takbo ng kanyang ano eh, nung kanyang campaign ba tawagin doon? Hindi ko alam tawag doon. Kasi hindi pa ako masyadong familiar sa mga tawag nung ano. Nalilito nga ako doon, coach eh. Sabi ko, nandito pa ako dito. Lalo't wala pa akong background ng konting SEO. Although, inaaral namin yung keywords. Yun. So, Tama po ba? sige. Sige lang. Medyo, hindi, medyo malayo. Sige po. Okay lang. At least By the way, good morning, Fredo ha. yan na po. Ayan na, si Andra Fanan. Hello Morning, po. sir. Sorry po, Hello. may problem kanina sa mic. Okay. No problem. No problem. Thank you Good po. morning. Taga saan kayo? Ako po sa Bulacan, Saan sa Bulacan? Baliwag. Sikat kayo sa flood control ah. Balita ko lang. Malapit lang dito yung pinuntahan ni President. Oo, malapit sa inyo. Talaga. Taga Baliwag din tatay ko eh. Ah, saan po? Baliwag. Saan nga ba sila? Nakalimutan ko na kung saan. Hindi ko na maalala actually kung saan nga na eh. Fredo, ikaw, taga saan ka? Cavite, sir. Bacoor, Cavite. Cavite. Bacoor. Yes po. Hindi yata matunog sa ano yan. Si Ping Lacson ng ano dyan. Medyo malakas yung kabit namin sa president eh. Mga grabe, no? Rimulya. Oo nga, Rimulya. Pero sir, wala namang... Sir, may tanong lang po. Sir, may tanong lang po ako. Nag-start pa lang din po kasi ako ngayon. Yung mga client ko is yung sa mga malabanan. Nag-Google Ads sila. Ang problem ko is kapag hindi sila ang dami naman niyang clicks. Tapos nagrereklamo sa akin si client kasi wala naman daw tawag. Ang daily budget kasi namin nasa 2.5 para makapag-run sila ng ads. Okay. Ano po ba yung iniisip ko kung paano ako sasagot or ano yung isasagot ko sa kanila kapag ganun na scenario na possible ba na kahit na maraming clicks bakit hindi nakakakuha ng customer si client? Possible, pero tignan mo yung campaign setup. Anong niche yan, by the way? Bali siya, services sa yung sa Malabanan Pozo Negro, yung mga yung siphoning yung services. typhoon, Declogging services. Okay, dito sa Pilipinas. Yes, yes sir. Localized sila. Ang target location ko is Calabarzon and Metro Manila. I see. So, ganito hindi ako makapag-comment ng mas accurate. I'll give you the possible reasons pero kasi hindi ko nakikita yung account, hindi ko nakikita lahat ng assets. Hindi ko nakikita yung keywords. Optimization ko sir is 100%, naglalaro 97 up to 100%. Hindi siya magandang indicator right now.
it doesn't mean na dahil 100% sinunod mo lahat yung recommendations o 90-something% ka na optimal yung account. Okay, marami pa doon. Hindi ko nire-recommend actually na i-follow. Like for example, gusto niyang i-broad match mo yung keywords. Ayoko nun. Yes, sir. Yun, So, sinunod ko naman po yung yun. Yung yun, kasi wag mong actually, gagawin yun. Wag mong gagawin yun. Mm. Bakit? Pag binroad match mo yung keywords, labo-labo na yan. What do I mean? Pag labo-labo, wala nang intent. Bakit? For example, ha? Siphoning. Anong mga keywords mo? Bigyan mo ako example. Usually kasi na ginagamit ko, malabanan siphoning near me. Halimbawa, specific sa Bacoor. Siphoning in Cavite. Siphoning price. Okay. Pero hindi ako gumagamit ng broad match. Ayun, okay yun kung di ka nag-broad match. Pero pag Mga phrase binroad match mo kasi yan, may lalabas siya na weird na keywords. What is siphoning? Yung mga query na ayaw mong makuha, Yes po. papasok. So, iniiwasan natin. Actually, kahit phrase match, parang, ano na ngayon, medyo magulo ng keywords sa Google, no? Yung phrase match, para na rin siyang broad match ngayon. Yung exact match, para ng phrase match. Gayon na siya, ha? Pero pagka binasa mo sa documents nila, yun pa rin ang definition niya from years ago. Yung, naintindihan niyo naman kung ano yung phrase match sa exact match, no? Yes, sir. So yung definition niya, maaaring ganun pa rin sa ngayon sa mga documents sila, pero in actuality, how it functions, iba na. So at the most, pwede ka mag-phrase match. Kumusta yung landing page? Landing page, actually, web dev po ako. Kapapasok ko lang ngayon sa yun doon talaga po ako focus. Okay naman yung sa landing page ko kasi ako din ang gumawa. Bali, nag-transition lang ako ngayon into Google Ads kasi para all-in-one na. Ako na rin Anong conversion action mo sa landing page? Conversion action ko, sir, pag binato sila sa thank you page doon sa tawag dito sa lead form ko, and then mostly kasi call yung gusto ni client, kaya sa calls and lead forms. Nakita niyo tuloy yung shorts ko. Calls. So, dalawa ang conversion action mo. Yes, sir. Teka lang. Excuse me. Sige po. Okay, so dalawa yung conversion action mo. So, anong conversion tracking mo? Dalawa din. Yung isa lang, sir, paano ko ba makukuha yung yung sa conversion tracking ko, yung lead form lang, pag binabato sila sa thank you page after mag-fill up ni client. So ganito. Okay Ano pa bang bibigyan kita ng analysis na na base sa mga sagot mo. So okay lahat. I assume okay lahat, Okay yung mga copies mo, okay naman yung keywords mo kasi okay din sa nabanggit mo yung keywords Okay, yung landing page mo, okay siya, okay lalo yung above the fold na tinatawag, okay siya. Andun lahat, kita lahat ng conversion action, saka yung headline. Tama? Yes po. So yung headline, ano nakalagay sa headline? Saka ilan landing pages? Ang landing pages kasi nila is mostly kasi ng major services nila, siphoning and declogging lang naman Bali, naggawa lang ako ng isang ad group na for general, and then dalawang ad group for magkahiwalay na declogging and siphoning. Okay, very good. Very good yun. Para single team sila. Okay, tama yun.
later on, pwede nating i-optimize yun, pero sa ngayon, base sa sagot mo, ang nakikita kong possible issue is, unang-una, wala kang tracking doon sa phone. Kung meron Yes, sir. kang lead form, tina-track natin yon. Pero kung meron kang nilagay na phone number doon at yun ang gustong conversion action ng client, dapat meron din tayong conversion action nun. Sa ngayon kasi sa Google Ads, pipili ka na ng primary conversion action mo. Ano bang gusto Yes. mo? Lead form or yung phone calls? Ibig sabihin, yung primary, yun ang priority niya na i-optimize. So I would say, kasi baka rin na may lead forms na nagko-convert, wala. Nagko-convert naman. Nakikita ko naman na mayroong conversion sa lead form. Sa lead Pero form. minimum, iilan lang po. Mostly kasi sa kanila kasi talaga pang emergency, tawag talaga. Javel, Okay. So ang gusto nila, since may mga tumawag na looking for emergency, Yes. ano? yes Okay. po. So kung ganun, yung keywords mo, may hiwalay ka na ad group para pang emergency? Wala po. Hiwalay mo yun. Iba intent nun eh. So kasi, iniisip ko dyan, buti nabanggit mo, no? Kung ano yung magiging sales funnel. Hindi, parang ano yung sales funnel, eh, no? Parang naging complicated eh. Ano yung buying journey? Ganun pala, ano? So kung ako, tama ka naman eh. Oh, teka, ayaw mong lumubog. 2 beses na ako nag-flash. Problema yan, oh. Ilang araw na. Teka, tawag mo na yan. Di ba, emergency? Emergency na yun eh. Tatawag ako. Hindi na ako maghihintay na pipil out pa ako ng lead form. I need it now. Yes. So, iba yung, maaaring iba yung ano ko, yung isa-search ko doon. Ano, may additional na phone number o contact number doon sa keyword. Di ba? Nabanggit mo kanina, siphoning, near me, siphoning yung Cavite locations, barangays, or cities. Di ba? Ganyan yan eh. So dagdagan mo ng phone number para doon sa prominent yung magiging phone call. Okay. Hindi ganong urgent. Wait lang may piniplema ako eh. Saglit. Opo. Pareho tayo ngayon. Ako, tapos lang din sa trangkaso. Dahil sa panahon nito. Eh nga, si Mrs. din eh. Biglang lumamig eh. So, ano yung sinasabi ko tuloy? Ayun, so yung intent niya iba eh. Diba? Opo. Pero mga tao na hindi naman ganun ka-urgent. So maaaring alam nila, due na yan, in a month or in 2 months, fill out sila ngayon ng form. Okay, so those two are very, very possible. So, ganon, naglagay ka ng ibang campaign para dun sa prominent yung phone call, tapos tignan mo. And syempre, i-track mo yung phone call, ano. May tracking yan eh, i Google, para alam mo kung may tumatawag. Okay naman, no? Clickable yung phone number na nilagay mo. Yes sir. Bali, Ayun. talagang malaking button ang nilagay ko for dun sa landing page ko. Okay. So that's For good. contact. Sa below the fold mo, anong nilagay mo na copies? Nilagay mo ng mga reviews ng company, yung mga ano yung mga ilang taon na sila, na-experience sila, nilagay mo yung mga yon. Yes sir. Actually, yung Okay. 1 hour na video mo yan yung pinalo ko ng ano eh. Okay. Oo. Okay. Very good. Opo. All goods ka dun. So pag pinalo mo yun. So kung ganun yung case yun yung mare-recommend ko sa'yo. Hiwalay mo pa yung isang campaign na pang urgent, may urgency. Okay. Okay. Sige po. And then tignan mo kung kung tama lahat, inanalyze ko na ganun. Tapos syempre may explain mo kay client yun eh, 'di ba? Tignan mo rin yung invalid clicks.
baka masyado maraming Mm. spam. Tignan mo rin yung kumusta, ilang percent ka sa yung top position. Yun po hindi ko na check Yun pa. ang kailangan mo i-check, no? Kasi ito baka Saka sir, sabihin, sorry po, interrupt lang po kita. Kasi ang sinasabi po nilang reklamo is baka daw po yung mga competitors namin kasi napaka-high ano talaga eh. Ang tawag doon, yung competition is napakataas. Ang ginagawa daw ng mga possible na mga kalaban nila is click ng click doon sa ads. Kaya nauubos yung ano nila, yes, balance. yun nga, possible din yun. Kaya may nilalagay ako na protection para doon. So medyo mahal nga lang yung yung mas mahal, si ClickSys. Yung ginagamit ko ngayon, fraud blocker. Para malaki yung mababawas mo sa mga ganun. Madedetect sila sa spam. Iba-block ngayon nung tool na yon yung IP address. Ililista niya doon sa Google Ads account mo, may IP exclusion doon eh. 'Di ba? Imbes na manual mo, automatic ilalagay niya na doon. Ito, nakailang clicks na to, loko-loko to block natin 'yan, ganoon. Kaya gusto ko rin tignan mo nga yung invalid clicks. Kasi pag masyadong mataas yung invalid clicks, indicator 'yun na maraming spammer, maraming tama kasi sinabi mo, nagki-click na competitors. Okay? So, 'yun, tignan mo 'yun. Pero bago mo i-conclude doon, syempre tignan mo rin muna yung yung absolute tsaka yung top of the page na share na nakukuha mo. Kasi baka naman sobrang baba, ibig sabihin nandoon ka na sa bottom ng page or second page. Wala nang conversion sa nangyayari doon. Pwede ka makakuha ng clicks pero walang magko-convert. Okay. Tignan mo rin 'yun bago mo ibigay yung report. So, nung isang araw lang nag-report ako sa client about diyan. Kasi hindi kami nakakuha ng conversions eh. Isipin mo almost $800, $750 na ad spend. 3 lang yata yung conversions. Ang analysis yung campaign, yun, ang dami invalid clicks. Sobrang dami. More than times 5 ng nakikita ko na usual. So, nirecommend ko sa kanya, this is probably not the best approach sa ngayon with what we're doing. So, sinet ko rin yung expectations niya. Kasi, ang nangyayari naman, basta kumpiyansa ka, tama lahat yung ginawa mo assuming na tama lahat. Okay? Siyempre, as the consultant, as the strategist, you also have the power na sorry, shift lang. Sige. Of course, we're also in the position to suggest kung hindi na tama to para sa business mo. Meron din gano'n Kasi para tayo yung portfolio manager eh. Yung the best freelancers, the best consultants kahit doktor, kung ano man yan, engineer or what. May gano'n sila, they are honest. Pinapollow lang natin yung data. Kumbaga, if the data says na hindi pala okay ito para sa'yo, baka mas okay mag-local SEO pa. We go ahead and do that. Sa case mo, hindi mo pa masabi 100%, pero posible pa yan. Posible pa. Kasi kung maraming nag-run na competitors, maraming ads na competitors. May mga competitors kayo na nag-Google Ads din. Opo, bali actually yung ko hawak ko ngayon na client is 7 sila, pare-pareho ng niche. Ayun. Pero competitors din po sila. Ikaw naman pala eh. Pero hindi. So alam mo na, edi ang mangyayari dyan, iba-iba. Pero possible po kaya yun? Nagko-convert sa iba. Meron po, oo. Meron.
So kung nagko-convert sa iba, hindi nagko-convert sa iba, may mali sa timpla lang. Baka timpla lang 'yan. Sige, ayusin mo muna yung keywords, yung mga sinabi ko, ha. Pero yung timpla niya, pag sinabi kong timpla, yung bidding kasi baka hindi ka lumalabas dun sa top of the page. Sa rank 1 to 4 lang, top 1 to 4 lang nangyayari yung conversions. Kasi baka yung timpla mo, yung top of the page share mo, baka less than 10%. Ibig sabihin, doon ka sa bottom o sa second page. Isang indicator niyan is yung absolute top. Ayusin mo yung columns mo. Balikan mo yung mga videos ko. Meron doon about absolute top. Okay. Yung absolute top, ibig sabihin number 1. Ginawa lang nila confusing yan. Years ago, 1 to 4 ang makikita mo dyan. Pero okay, gumagaling na yung mga tao. Lituhin natin. Gawin mong absolute top para ma-confuse. Ano ba yung absolute top? Ano nga ba yung absolute top? Number 1 lang yun. Yun lang ibig sabihin nun. So, ang healthy na absolute top, pag yun ang pagbabasehan mo ng metric, is at least meron kang 20%. Okay? 20% more or less. Kasi ibig sabihin, 20% of the time na naghahanap yung mga tao, lumalabas ka as number 1. So pag ganon, ibig sabihin, most of the time din, lalabas ka sa rank 1 to 4. Okay. So yung tingnan mo na metric. Kasi sabi mo, yung ibang campaign mo, nagwo-work naman, pag sinilip mo, okay pala yung ranking share nila. Pasok dun sa sinabi ko. Makikita mo yan. Balikan mo ako pag nakita mo. Sige. So, Sir, question lang po. Sa halimbawa, ito yung hawak mong client, same sila ng niche, and then yung ginamit mong negative keywords is i-apply mo sa kanilang lahat. yes, ganun nga. Is it okay? Tama Okay lang yun. po kaya yun? Tama yun, pero titignan mo pa rin yung actual search terms mo. Kada account. Kasi may mga pagkakaiba pa rin yan. So meron kang template tayo, sige, bato mo sila sa lahat, may net ka na, okay, negative yan. Hulihin nyo lahat ng negative ha. Pero syempre, individual accounts, kakaroon ng pagkakaiba eh. Yung actual search terms, alam mo na, hulihin mo pa rin yung iba doon. Lalo pag bagong launch ang campaign, yung first month mo, nakatuto ka doon, may spot check ka doon. Sa first week mo pa lang, everyday mo siya tignan. Pagdating ng second week, okay, kahit 2 times na lang, second week, pag umu-okay na ha. Ibig sabihin na umu-okay, nagkakaroon ka na ng conversions. Hindi niya na pinapakita yung ads mo dun sa maling intent. So, kailangan pa rin i-check yun. So, pagka okay na yun, lagay mo na sa yung alam mo na, negative list. 'Di ba? Lagdag mo lang sila na idagdag sa negative list. Okay? Pero tama 'yon, meron ka ng meron ka ng baseline sa iba. Ganun din ginagawa ko kasi meron akong niche na isa lang eh. Isa lang vertical. Meron na akong negative list. Isa nga i-export ko lang from isang account eh. Pero ang ginawa ko, in-upload ko na sa Google Google Docs, Google Drive. So pag may bagong account, ito na yung generic. Sige, salpa ko dun sa bagong account. Pero ganun pa rin gagawin ko. Pag salpa ko, siyempre nakatutok pa rin ako kasi para ka nagbo-bonsai. Ano yan, pinuprune mo ng pinuprune pa rin hanggang sa ma-perfect. Ganun siya. Okay. So, okay. Gets ko na. Yung iba, may tanong ba? Sagutin ko yung tanong din ni JC. Balikan ko muna. Sige, sir. So, kinuha natin yung actual bid using manual CPC. Kasi gagamitin natin yun para sa maximize click. Maximize clicks. Sorry, walang S, maximize click. So sa maximize clicks, pag nag-convert ka doon, meron kang lalagay na bidding, maximum bid.
Halimbawa, nakita mo sa manual CPC, okay, ang top of the page bid is $5 pala. So ako, usually, ginagawa ko, dadagdagan ko yun ng $1 or 2 above. Siset ko yun sa maximize clicks ka. Bigay mo sa akin lahat ng clicks na mahanap mo at this cost. Ito yung maximum. Ceiling natin is $7, let's say. Kasi gusto kong mabilis eh. Gusto kong bumilis, pumasok yung data. Bibilin ko yung data na yan. Okay? Kasi pag binili ko na yung data, okay, ang dami ko nakuha clicks, alam ko magkakaroon ng conversion data yan. It's just a matter of time. Pag tama lahat, keywords mo, tama yung landing page. Yung dinidiscuss ko sa YouTube videos natin na mga integral components, do not take those lightly. Lahat ng yun, haligi yun ng Google Ads campaign. Lahat ng yun. So, pag may isa kang nagawa na hindi malakas, hindi matibay, guguho yung bahay. Okay? So, ayun. Yun yung purpose niya, JC. Okay? Alam na natin, pagka syempre nakakuha ka na ng at least 15 conversions within the 30-day period, pwede ka na mag-smart bidding. Ano yung unang-unang smart bidding and na recommend ko and favorite ko? Maximize conversions. Okay? Or target CPA. Okay? Si may mga bago si Mark Aiton, Francisco Campo. Kumusta kayo? May mga videos ba kayo? Camera? Can you open your camera? Please, and your microphone. Baka mamaya taga DPWH kayo eh. Joke lang. Coach, di ba may mga keywords na specialized na AI? Okay din ba si SEMrush? Kasi I've just ginagamit ng CUO, pero okay ba siya na apps? Na AI? When it comes to that mga keywords na gagamitin mo, lalo na kung yun naman ay ano lang. Hindi pala kasi ang research ko doon, kapag malaki na pala yung account mo, tama pala, coach. Oo nga pala, ako din pala sumagot nun. Pag po malaki na yung marami ng account, pwede na siyang gamitin. Tama po ba? Yung ganong Not really. you You need to, ito kaya sinasuggest ko. Okay, sige ba. You know why. You know the reasons why. Sagutin mo muna yung reasons why before you answer how. Bakit ko kailangan gamitin tong isang bagay na to? Ano ba ang magiging purpose niya? Hindi pwedeng unahin mo yung how. Okay, sabi nila ganito, ganyan, itong bagay na to, itong tool na to, itong software na to, maganda daw. Okay, ginamit mo ngayon, inaral mong mabuti. Wala naman pala siyang purpose sa gagawin mo. Kasi hindi mo sinagot muna yung why. Okay, maganda si SEMrush. Of course. Maganda naman yung keyword data niya. Mostly ginagamit siya for SEO, pero pwede mo siyang i-supplement lang pang Google Ads. Yung isang tool na ginagamit ko, naka-API connection siya sa SEMrush, pang keyword research, pang supplement ko lang. So, hindi ko alam sa use case mo, depende eh. Alamin mo muna kung ano yung magiging purpose mo. Kasi kung SEMrush lang, bibilin mo siya, magsasubscribe ka para sa kanya, tapos hindi ka naman nag-SEO, wala siyang silbi. Kahit alamin mo lahat ng features niya, pero yung gagawin mo, hindi naman align sa SEO, nakukuha niyo yung ibig sabihin. Hindi tayo bubutas. Alam mo nga, pero hindi mo naman nasagot yung why. Gets nyo? So, ayun. Okay, si Francisco. Nag-open ng cam si Francisco eh. Taga saan ka, Francisco? Victoria Laguna, sir. Napapanood ko yung iba niyong video eh.
nagkaroon ako ng interest sa Google Ads kasi parang ayoko na kasi sa voice eh. Nasa sales kasi ako. Aha. 11 years na ako sa sales. Nahihirapan na ako pag ayaw nakikipag-negotiate sa madaling araw. Parang gusto ko matry yung non-voice. Nakita ko yung Google Ads, yung kaka-browse ko. Yung ibang training videos niya, napanood ko na. Okay. Magkano coach pagka yung sa training, magkano yung bayad? Yun, daming nagtatanong. Totoo lang, hindi pa ako nagbibigay ng ano eh. Hindi pa kasi ako nagla-lunch. Okay? Depende kasi kung ano yung ano ba, magbi-video on demand lang ako. Kaya Yung pinag-iisipan ko parang so wala pa akong marami price. bang scope Totoo yung lang. Google Ads? Wala pa. Wala pa. Oo. Ang scope ng Google Ads medyo marami rin. Pero tatry ko siyang maging condense dun sa pinaka-useful. Okay, and yun nga, plano ko kasi magkaroon talaga ng yung ganito, may yun sa mga kasama sa mga students, magiging students ko. Kasi iba yung ano eh, alam mo yun, nag-aaral ka lang ng course, tapos pagdating sa actual application, naiiba siya. Oo. Hindi pa ba saturated coach ang Google Ads? Hindi naman. Kasi ang tindi ng competition sa SMM, VA, saka sales eh. Tapos mostly ang nakikita ko, ang tinatanggap na ang mga hinahire nila, either South African or mga Latin Americans. Yun ang nakita ko ngayon. Kasi dun sa dati kong kumpanya, 4 lang kaming Pinoy. Tapos the rest, puro Latin Americans na. Bakit kaya? Ba't kaya Latin Americans Kasi dual language sila, at the same time, masipag sila. Hindi kasi sila pa-pressure katulad ng mga Pilipino na hindi kukunin yung mga ganyan kasi nabababaan. Lalo na mga South African. May kasama ako ng South African. Offer sa kanya $5 lang, sa akin 8. Sabi ko, ba't mo kinuha yan? Mahirap daw sila sa yung buhay sa kanila eh. Tama. Ayun. So, yun ang same sa business owner's perspective. Tama nga naman. Parehas na kayong output eh. Mas masipag to, tsaka willing magbaba ng rate. So, isang issue din yan dito sa Pilipinas. Dami ng maarte ngayon. Ako, nagsimula nga ako, $3 lang per hour. Nilaktawan ko pa, may mas malaki akong offer nun. This was 13 years ago. Nagpass ako dun sa $5 per hour. Para kunin yung $3 per hour. Para akong tanga, Pero hindi, alam ko yung gusto ko mangyari. Kasi sa $5 per hour, kinausap ko yung may-ari. Anong tinitignan ko? May growth ba ako dyan? Kasi alam ko, pagka nag-grow ako dyan, marami akong napulot sa'yo. Magte-take yung career ko sa next level. Yung $3, gustong-gusto ko kasi ang dami kong pupulot sa kanya eh. Hindi naman ako nagsisi. Dami ko talaga natutunan sa kanya about SEO. Doon nag-start yung career ko. So, ako ipapayo ko sa inyo, huwag niyo unahin yung mababayaran kayo. Nag-aaral nga tayo ng 5 taon, tayo pa nagbabayad. 5 taon, 4 na taon, 2 taon. Ikaw pa nagbabayad sa school, bakit? Para tumaas yung value mo. 'Di ba? Maging valuable ka sa company. Tapos may makikita akong aarte, ayaw nga na kasi pagka hindi ka talaga maka-apply, ni-recommend ko rin na kumuha ka ng portfolio na yung kuha ka muna gawin mo for free. Gawin mo for free. Kasi wala kang experience, wala kang kumukuha sa iyo eh. Bakit? Hindi ka valuable. Pero ang dami dun sa forums, feeling nila valuable sila. Hindi, dapat nababayaran ako. Kung mag-employ ka sa traditional, huwag ka sa freelance. Sa traditional, ang problema, ganun din. Ang dami mo rin kalaban sa traditional. Ano yun, coach? Kahit i-offer mo yung service mo ng free, marami ka pa rin
Kakompetisyon sa ganyan. Oo, marami kang competition eh. Grabe. So kahit ngayon marami kang competition. So pagka hindi ka talaga makakuha, kailangan mo talagang, halimbawa, ako ang client mo, no? O hindi, baliktarin natin. Ilagay mo yung posisyon mo sa kliyente. O halimbawa, business owner ako. Ay, business owner ka. Naghahanap ka ng Google Ads expert. Bakit? Pera ang pinag-uusapan eh. Okay? Ikaw si applicant 1, freelancer 1, Francisco, freelancer 2, si Mark, freelancer 3, Fredo. Okay? Ikaw, wala ka experience. Si Fredo, meron na. Paano mo ako masisway na ikaw yung i-hire ko? O, di ba? O, ikaw magde-decide. Pera pinag-uusapan, make or break ng business mo. O, ako yung applicant number 1 na lang. Di ba? Sino i-hire mo most likely? Yung may experience. Di ba? Ganon. Ganon siya. So, ang tanong, paano ka mag-i-stand out amongst the sea of competitors? Okay. I'm gonna sell myself. So, i-build mo yung portfolio mo. Kumuha ka ng experience kahit free. Siyempre, itatry mo muna. Eh, kung may willing naman magbayad eh. Try mo muna yun. Eh, kung makakuha ka, tumisweldo ka na, ano ka pa, natututo ka pa. Yun ang ideal. Pero kung hindi talaga, may mga ganun kasi hindi talaga makakuha. Dahil zero eh. Tapos pag in-interview pa, medyo hindi nakakailip. O sabaw. Diba? Ikaw siguro kayang-kaya mo na kasi ganda na ng ano mo eh, sales experience mo eh. Diba? Pero alam mo yon, diba? May interview ka, wala nang experience, sabaw pa. Kasi Oo, hindi naman bobo yung mga client eh. Siyempre tinitignan ka niyan. Kaya nga i-encourage ko, yung mga hindi nag-open ng camera at saka mic. Sabi ko, hindi kayo tatagal sa industry. Di ba? Hindi talaga. Kung di nyo ako, mahihain ako dati. Kahit ngayon, minsan. Pero alam ko na hindi talaga eh. Pagka, di ba? I-gauge ka ni client, mahihain ka. Katay ka na kagad. So, yun, going back to the point, kailangan mo kasing mag-stand out. Ang dinidiscuss ko lagi, meron tayong pillars pagdating sa freelancing career. Unang-una, yung expertise mo dun sa service. So, kung saan ka mag-specialize, ano ka ba? Google Ads ka ba? Facebook ka ba? Meta? SEO? Okay? Focus ka muna sa isa. Yung Coach, yung bang pagka Meta Ads expert, malaki din ang nag-hire doon. Oo naman. Both Meta and Google Ads ako eh. Mas malaki ang offer ng Google Ads? Hindi. Depende. Ganito iniisip mo kasi ngayon when you say offer, per hour yung rate. Oo, per hour. Or per month. O per monthly. So, parehas naman. Pero, if we go beyond that, pag uma-advance na kayo sa career, like yung sinabi mo, very competitive, di ba? You need to think, kung gusto mo, you can think beyond that. What do I mean? So, halimbawa, architect ako kunyari. So, apply ako. Graduate ako. Nagkaroon ako ng experience, nag-training ako. Nag-aral ako. Diba? Apply ako ngayon. Kumusta kaya sweldo dyan? Ano ba mas maganda? Construction ako o ano na lang, design. Design lang. Okay? So, pwede rin kasi, if you think beyond that, pumasok ka na sa construction company, nakikita mo, teka, ganito pala yung ginagawa ng boss ko. Yung boss mo na may-ari. Talang pala, binibenta niya yung ganito, nakakatayo siya ng bahay, ganito, ang laki ng kita. Tingin ko, kaya kong gawin yun eh.
So pag pumasok kayo, wait lang ah. So pag pumasok kayo sa agency, yun titignan nyo, yung may-ari, yung mga boss, anong ginagawa. So kung tingin nyo, kaya nyong gawin na yung ginagawa nila, kaya nyong gawin yung bahay, ibig sabihin, solid na yung nagiging value nyo, solid na yung expertise nyo. Tapos alam nyo, nalalaman na yung kalakaran, paano sila kumukuha ng kliyente. So from scratch ba, knowing what I know now, kaya ko bang itayo na yung bahay? Direkta na ako sa end customer. O tawag doon B2B. So pag doon mo tinignan na perspective, ang dami, hindi ka mauubusan. Makakuha ka lang ng isa, solve ka na eh. Totoo lang na ikaw yung rekta. Paano approach mo doon, coach, pag halimbawa from agency, gusto mo mag-direct sa client? Ay syempre, unang-una nga, yun nga yung pillar. Kailangan solid yung foundation mo, yung expertise mo dun sa kung saan yon, Meta o Google or what. Okay, dapat solid. Yun nga, kaya mo itayo yung bahay. Yung pinag-uusapan. Hindi ano ka lang, hindi plumbing lang ako, okay na ako diyan. O sige, o. Gawin mo 'yan. Ito ang sweldo mo per month, 30,000. Ano lang ako, yung masonry. Okay, o sige, ikaw diyan. 40,000 naman, 50,000 naman. Yan lang gagawin mo. So yung expertise na 'yon, tapos siyempre umiikot ka sa mga clients, nakikita mo yung iba't ibang niche, lalo pag agency. Magkaka-idea ka ngayon. Subukan ko kaya 'tong niche na 'to. Kaya makikita mo 'yan, may ibang clients o pest control o yung sa case ni Fredo, nakakahanap siya ng niche, 'di ba? Yung sa ano, sa iPhone. So gano'n din sa US, marami ring ganyan siyempre. US, Canada. Sobrang dami ng industry sa US, i-Google mo kung ilan, malulula ka. May locksmith, may tree service, real estate, sobrang dami. And the good thing is companies are looking to outsource, hindi kumuha dun sa US kasi nga mas makakatipid eh. For the very same reason na sinabi mo, bakit sila nag-hire ng Africans at saka ng Latin Americans? Kasi mas mababa eh. Same value pero mas mura. Oh. So kung ikaw, mape-present mo yung sarili mo, halimbawa, kukumpit ka na dun sa agency mo, no, eventually, sa niche na yon. Mape-present mo yung sarili mo na I can provide the same value, I can build you the same house for less the price. Or pwedeng same price, pero mas maraming value na ibibigay mo. Pati interior design, sama mo na. Ako na bahala dyan. For example. Gagets mo? So, hindi mauubos yung ano. Imposible maubos. Pag kung ikaw ay espesyalista, halimbawa ikaw, ito, ginagamit ko laging analogy na to eh. May sakit ka sa puso, maraming problema sa pera. Okay? Sino hahanapin mo? Yung pinakamagaling na doktor sa puso. Specialist. 'Di ba? Exactly. Wala akong, sige, connect mo ako sa pinakamalupit. Walang problema yung pera sa akin. Consider it done. Sino yan? Doktor na yan. Ito, si Francisco. Francisco Campo. Sige nga, sino ba napagaling niyan? Titignan mo yung portfolio. Diba? Bago mo pa kausapin, ganyan yan eh. Talaga, ikaw okay, naging okay ka dahil sa kanya. Teka, pakausap mo nga sa akin. Pag kinausap mo, kilatisin mo. Siyempre, makikita mo sa call sa kanya kung talagang eksperto ba siya. Doon pa lang eh. Diba? So, yun sinasabi ko. Kailangan, okay ka dun sa skill mo. Pangalawa, eto, medyo kaya mo na to. Actually, mas magaling ka na dito, Francisco. Konti na lang. It's a matter of time. Client negotiation. Paano mo ngayon i-communicate yung expertise mo? And the best closers, they don't sell.
they become the consultant. So yung dalawang pillar na yon, crucial. Pangatlong pillar is yung mastery of the niche. So anong niche? Sobrang daming niche. Subukan mo yung mga iba't ibang niche. Ano bang niche mo sa closing, sa sales? Ano ako basta ako yung closer. Minsan, depende, basta hardcore. So yung pili ka kung ano yung tingin mo, parang kaya ko tong i-scale. Kaya kong kumuha ng leads dito using Meta o Google Ads. Kaya ko rin mag-close. Ano bang mas madaling aralin, coach? Yung Meta Ads o Google Ads? Yung hindi komplikado masyado. Mas madali si Meta para sa akin. Actually sa lahat. Sinasabi ko ng lahat. Kasi sa Google Ads maraming factors eh. Pero from galing sa walang experience pa, mas madali si Meta. Pero para sa akin, mas profitable si Google Ads sa ngayon. For anong reason? Marami kasi, depende sa niche mo to, no? Ako kasi nasa lead gen ako. So sa lead gen, mas maganda kasi yung closing and conversion rates ng galing sa Google Ads na leads. Bakit? Kasi mataas na yung intent niya. So like sa industry ko, ang close rate is nasa 20 to 30%. Ibig sabihin, out of 10 leads, 2 to 3 guaranteed mako-close nila into actual sales. Pag galing sa Meta yan, 10% lang. Kasi nga, si Meta, disruptive siya eh. Hindi naman talaga nagpupunta yung tao sa Facebook para bumili. Hindi ako nagpupunta sa Facebook para hanap ako ng magsisiyay po ng Poso Negro, di ba? Hahanap ako doon sa Google. Ngayon ko kailangan, o kailangan ko na next week. Di ba? So sa Facebook, ini-interrupt lang. So hindi ganun kataas yung buying intent. So of course, i-recommend ko, gawin nyo parehas pagka yung na kayo. O gumagaling na kayo. No, pero buo muna kayo ng isa para may bread and butter muna kayo. Coach, may tanong lang. Kung halimbawa na hindi ba yung sa Google Ads may mga call action, sinong sasagot nun? Yung Google Ads expert na o SMM? Halimbawa may tumawag, ganyan. Tumawag as lead. May lead. Oo, halimbawa, hindi ba pag-click, let's say, home renovation, tapos may nakalagay doon na call action button. Tapos pag-click nun, sinong sasagot nun? Yung Google expert na? Hindi. Yung sales reps nung company. Okay, salamat. Thank you. Hindi ko kasi alam yun. So, ibig sabihin, coach, ang isang client, maraming department yan. Hindi lang hawakan ng Google Ads lahat yon. Tama, lalo kung medyo sizable naman yung yung medyo malaki yung company. Pero kung maliit lang, pwedeng konti lang din yung departments. Pero yes, may iba-ibang departments 'yun. Okay? Lalo kung yung mismong business owner, ha. Pag agency yan, iba-iba talaga. Kasi ang agency parang nagmi-middleman pa eh. So sa advance, tinatanggal mo na yung middleman na yun, ikaw na yung rekta sa kliyente. Yun yung sinasabi ko. Pag kaya mo nang gawin yun, mga yun. O meron ka small team, halimbawa nakikita ko sa'yo, no? Francisco, pwede ka mag-DFY, gagaya ng ginagawa ko. Done for you system. Kami nang bahala sa lahat ng lead gen campaign nyo. Pero ang mas malapit sa amin, bukod sa lead gen campaign nyo, yung leads na papasok, kami pa ang maghahatid. Bubulahin ko pa para sa'yo. Wala kang gagawin kundi susulat mo na lang yung sale. Kasi kabisado mo na eh. Let's say kabisado mo na, alam mo na. May experience ka sa sales. O at least at the very least, i-settle mo yung appointments. So may appointment setting na kasama. Wala ka nang gagawin kundi mag-show up. Ikaw na yung mag-final close.
Naintindihan mo? So, mas valuable yun. Yun yung Mas sinasabi ko malaki kita na, ng coach. oo naman. Yun yung sinasabi ko sa'yo, no? O sige, itong dati kong pinagtrabahuhan, ginagawa lang nila yung bahay. Kaya ko sa'yo, same price, gawin ko rin. Same quality ng bahay. Mas maganda pa. Pati interior, sama mo na. Okay? Di ba? Ang ginawa nila, leads lang sila eh. Nilaran lang yung campaigns mo, inayos lahat. Sa amin, kasama yung appointment setting para sa'yo. Yung interior yun. Okay? May tanong si may nagtaas ng kamay yung isa eh.